Inanunsyo na ng Canada ang ilang mga detalye sa bagong Home Care Worker Immigration Pilot Program na magbubukas na ngayong Marso para sa mga caregivers. Pero ang ilan pong community advocates hindi pa kontento sa mga pagbabagong ginawa ng IRCC. Kung bakit alamin sa report ni Kisha Balatbat. Opisyal nang inanunsyo ni Immigration Minister Mark Miller ang bagong Home Care Worker Immigration Pilot Program ng federal government Biyernes ng gabi. Sa ilalim nito, maaaring maging permanent resident in one step ang mga caregiver. May dalawang streams ang programa, mga aplikante sa Canada at mga nasa labas ng Canada. Pagbukas nito, uunahin muna ang mga nandito sa Canada. And I'm glad to actually look at making this permanent eventually if it works. There are perhaps aspects of it that don't work and they will need to be fine-tuned. So this is a step in the right direction, and I know this permanency upon arrival has not garnered unanimity in the sector. Some folks think that it's an opportunity for people to spring to another job. I dispute that, but there are voices that do criticize this, and I do have to understand them and digest them better. Sa programa, pinababa rin ang language at education requirements sa Level 4 at tinanggal ang pangangailangan sa prior Canadian work experience. Dito, kailangan lamang ng recent at relevant work experience o ang halos 6 na buwang related home care training at full-time job offer sa larangan ng home care sa Canada. Ayon sa isang caregiver advocate, magandang simula ang programang ito, lalo nang naipatupad ang mga bagay na ilang taon na nilang ipinaglalaban tulad ng permanent residency. This program is a response to our petitions, appeals, and the decade-long struggle. It might have a little bit more to improve, but by and large, for me it's a perfect program insofar as the major aspects that we have been fighting for the caregivers. Pero ang ibang community advocates nakukulangan pa rin sa programa. Para kay Martha Ocampo, isang caregivers advocate ng mahigit 40 taon na, dapat tanggalin ang intake cap o limitasyon sa bilang ng mga tatanggapin. Masyadong maliit din daw ang 150 posisyon na inilaan sa mga caregiver na nawalan ng status. For example, with the backlog, it's not their fault that the processing of their application was so slow. In the meantime, they lose their their work permit, and then they become undocumented. So what he is saying here, well, there's so many other things that you have to consider, but that's not fair. Because it's not like they have not submitted, they have all the requirements, they met all the requirements, and yet they will again suffer or they might be even deported. Ayon din sa isa pang advocate, nahihirapan din ang mga caregiver dahil unti-unti lamang ang paglabas ng gobyerno ng mga detalye. Limitado yung mga binigay na detalye. So hindi pa rin kumpleto. Kung ilabas mo na lang lahat at ilagay mo na sa website sana ng mas maaga yung mga detalye, makakapaghanda yung mga kababayan natin. At hindi ganito na parang Hunger Games yung dating. Si Miller di masabi kung kailan ilalabas ang detalye sa mga interesadong aplikante sa labas ng Canada. Magbubukas ang aplikasyon sa mga nandito sa bansa sa March 31. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.